Magandang umaga! Halina't kami samahan sa aming vlog kung saan mas papalawakin at pag-uusapan ang iba't ibang antas ng wika. Ako nga pala si Sean Christine. Ako naman si Caitlin, ang iyong magiging kasama sa pagtalakay at pagtuklas. Kaya, arat na! Bago natin simulan, ano nga ba ang antas ng wika? Ang wika ay kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan para sa pakikipagtalastasan o pakikisalamuhan. Kaya ang antas ng wika ay tumutukoy sa antas ng kasanayan at paggamit ng isang individual o komunidad sa isang wika. At ang antas ng wika ay nahahati sa dalawang kategorya, ang formal at informal. Kaya sa bawat kategorya ay merong antas na dapat tuklasin. Humayo naman tayo sa unang antas ng wika. Ito ay ang formal kung saan ito ang mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakakarami, lalo na ang nakapag-aral ng wika. Ginagamit ito sa pag-aaral, sa liksik, mga periodiko, aklat at iba pang mahalagang babasahin at sulatin, kung saan ito ay nauuri sa dalawang kategorya, ang pambansa at pampanitikan. Unahin natin ang pambansa. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang pambansa ay mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ito ang antas ng wika na tinuturing na opisyal at pangunahing ginagamit sa isang bansa o komunidad. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Moreno, ang iyong guro sa asignaturang Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung paano tukuyin ang mga elemento ng isang kwento. Mayroon ba kayong ideya tungkol dito? Sir! Sige, Iha. Ang tatlong elemento ay tiyanak, diablo at aswang. Yung... Sa tingin niyo ba ako nakipagbiruan dito? Ngayon, lumabas ka! Sige, Iha. Batay sa aking natutunan at napag-aralan noong ako'y nasa elementarya pa lamang, ang kwento ay pagsasalaysay na paglalahad ng mga pangyayari sa kwento na binubuo ng talata. Maaari itong mahaba o maikli. Ito ay binubuo ng tatlong elemento, ang tagpuan, tauhan at pangyayari. Tama yung mga sinabi, Binibining Tan. Ngayon ay papalawakin pa natin ang iyong kaalaman. Naririto ang tatlong elemento ng isang kwento. Una ay tauhan. Ang tauhan ay siyang nagbibigay ng buhay sa isang kwento. Sunod naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy ito sa puok, lugar at panahon na nangyayari sa isang kwento. At ang panghuli ay pangyayari. Ang pangyayari ay siyang tumutukoy sa naganap sa isang kwento. May naiintindihan ba? Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang uri ng formal na antas ng wika, ang pampanitikan. Ang pampanitikan ay mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan, mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay at masining. Uy, Charlotte, anong nakuha mo sa pagsusulit ng unang araw? Hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko, pero nakakuha ako ng isang pagkakamali lamang. Mukhang nagsunog ka talaga ng kilay para sa pagsusulit na iyon.
Hindi naman masyado. Ikaw, ilan ang nakuha mong marka? Ako nakakuha ng perfectong marka. Mukhang mas mahusay ka pa sa akin. Huwag mo akong parihin masyado, baka lumaki ang ulo ko. Sana naman at makakuha rin ako ng perfectong marka sa susunod. Malay mo naman magbilang ang hell ka at matupad ang inyong nais. Sana nga. Ngayon naman ating talakayin ang pangalawang antas ng wika, ang impormal. Ito ay nahahati sa tatlong uri, ang lalawiganin, kolokyal, at balbal. Sinasabing impormal ang wikang lalawiganin at mga dialekto dahil sa limitadong bilang ng taong maaring makaunawa nito. Kaiba sa wikang pambansa, ang mawikang lalawiganin ay sumasaklaw sa mga bokabularyong dialektal o ang mga salitang ginagamit lamang sa partikular na puok o lalawigan. Uy, maron ka. Nabatihan ko nga drama ko no nag-transfer na ni sa ato eskwelahan. Iba tagayo, bigyan. Oh. Magpahito. Uy, yato di mo malay to. Kuan yung transfer itong chat to nga kuan. Nataw? Nga tao? Oo, yato. Ano? May yu, piya kanya kuan ba do? Akay jacket? Tagayo, Ano tabi yun? Guwapa! Ako makinikilig ka! Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubos. Guwapa sa akin, may damit ko! Sige, siguro. Pakiyanta doon. Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay cool, baka may maeksenahan. Syempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll. Kaso yung iba mukha pang shake, rattle and roll. Hello, taga-diin ka? Ha? Taga-diin ka? Huh? Sorry, it's so hot in here. Hindi kita maintindihan. Di mo naman, naka-jacket ka! Huh? Can you please speak Tagalog or English? I don't understand it talaga. Iba ko lang yan eh. Ang pangalawa naman ay ang kolokyal. Ang kolokyal ay sumasalamin sa mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pag-uusap. Mula ito sa salitang Ingles na kolokyal na may parehong kahulugan. Ito ay mga salitang ibinatay sa kung ano ang mas komportableng bangkitin ng dila kaysa pansinin ang orihinal na baybay nito. Babe! Tara, labas tayo. Ayoko nga. Ba't ayaw mo? Wala. Meron, alam ko. Sabihin mo na. Alam ko meron, sabihin mo na. Wala nga, ang kulit mo. Pumunta ka na lang kan Hyacinth. Ay sus, nagsiselos ka ba kay Hyacinth? Ano ka ba? Kaibigan ko lang yun. Talaga lang ah. Eh ba't kasama mo siya kahapon? Di ba sabi mo kahapon na may gagawin ka? Kaya naisip ko na siya na yung ayain ko. At saka, di naman kami lumabas. Nagpasama na ako kasi may bibilhin ako kahapon. Talaga lang ah? Oo nga, ikaw lang gusto ko. Ano? Mati na tayo? Tara, labas tayo. Saan ba? Kahit saan, basta gusto mo. Basta libre mo ah. Oo naman. Buti na lang may pera ko ngayon. Ang huli, ang balbal. Balbal naman ang tawag sa Ingles na slang o mga salitang inihango sa isang wika o inimbento para magkaroon ng sariling kahulugan. Sa Pilipinas, sumasalamin sa iba't ibang pangkat ng lipunan ang pagkakaroon ng salitang balbal, tulad ng gay lingo, judgemon, salitang kanto at iba pa. Saan kaya errands ko today? Ay, parang bago to ah.
Cheryl? Upo ka muna dito. So ano na? Kamusta ka na? Anong ganap mo ngayon? Eto, cloud chaser pa rin. Eme, ganon. Ay, teka. Kumusta na pala kayo ni Neil? Saks lang, may signal enjoyer pa rin. Hindi masyado kami nagkakasama. Siyempre, parents first. Yes! Yes, summer! Ay, the best! Ay, naalala mo yung pinagalitan ka ni Sir Gab? Huh? Ay, oo! Nung high school pa tayo! Grabe yun! Ang dugyot mo dun, Lods! Ay, high school moments talaga. Ay, it's giving aesthetic ang outfit natin ngayon, ah! Ay, oo! T-shirt tayo dun! Tara! Magbabalik ka nakaraan, ibabalik ka pinagmulan, umaasa. At iyon ang iba't ibang antas ng wika. Sana meron kayong natutunan sa aming vlog. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Skies on the dreamers, people like me who will. Wait lang. Then, go, shoot! Dali lang ako nababatay. Alam ko meron, sabihin mo na. Wala nga ang kulit mo. Wala Korean. Pare ba? 1, 2, 3.